Mga boss, ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa pagtutubog ng alahas na merong bato. Kasi mga boss, merong nag-comment, nagtanong sa akin, ang sabi niya, pwede palang itubog ang alahas na may bato. Kasi meron akong napanood, ang sabi, hindi daw pwede. So yan mga boss ang ating tatalakayin ngayon, kung pwede ba talagang itubog ang alahas na merong bato. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, anyayahan ko kayong mag-subscribe para lagi kayong updated sa aking gagawing mga video. Dito sa aking channel mga boss ay maaari kayong magtanong, mag-comment na lang kayo dito sa video ko at pag-usapan natin ang inyong katanungan patungkol sa mga alahas. Uy anak ng mahirap. Oh no! Ngayon mga boss, ito ang comment sa akin na ang sabi niya, pwede po palang itubog ang alahas na may bato kasi meron daw siyang napanood na ang sabi hindi daw po pwedeng itubog ang alahas na merong bato. Mga boss, ang sagot ko dyan sa kanyang tanong, ang alahas mga boss na may bato ay po pwede siyang itubog maski anong klase ng bato. Basta sa yellow gold lang siya itutubog mga boss. Wala pong masisira na mga klase ng bato. Basta sa yellow gold nyo lang itutubog. Pero mga boss, nasisira ang mga uri ng bato kapag ipatubog nyo sa white gold. So ngayon ang tanong, ano-ano ang mga nasisira kapag ipatubog natin sa white gold? Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga boss, kung anong mga bato ang nasisira kapag itinutubog sa white gold. Kasi mga boss, ang video na ito ay malaking tulong ito para doon sa mga nag-DIY or gustong makatipid talaga sa pagtutubog ng kanilang mga alahas, at sa mga doon sa mga baguhan pa lang na nagtutubog ng mga alahas. Para sa iyo ang video na to mga boss. Ang isa sa mga bato na nasisira kapag itinutubog sa white gold ay ang bato na tinatawag na turquoise. Ang bato na yan mga boss ay nasisira kapag itutubog sa white gold. Ano ang ibig kong sabihin na nasisira? Kapag tinutubog siya mga boss sa white gold, nagkakaroon siya mga boss ng mga guhit-guhit na puti. Nawawala o nababawasan ang kinang ng bato ng turquoise kapag naitubog siya sa white gold. Pero kung sa yellow gold yan mga boss, sabi ko nga kanina, walang nasisira kapag itutubog sa yellow gold. Pero sa white gold mga boss, yun po ang mangyayari. Masisira siya, matatanggal yung kanyang kinang, nagkakaroon siya ng mga bitak-bitak na mumuti. Kaya pumapangit ang hitsura, hindi na sa may balik doon sa original. Pero meron pa rin namang maging remedyo kapag gusto lang na magkaroon lang kahit paano maremedyohan. Yun po ang mga tinatawag na pinagbabawal na techniques. Ang bato mga boss na pangalawang nasisira ay ang tinatawag natin na jade. Ang jade mga boss, kapag itutubog siya sa white gold, ganon din po ang nangyayari. Nagkaroon ng bitak-bitak na mumuti. Nababawasan po yung pagkakulay ng green niya. Kaya sa mga alahas mga boss na mayroong mga bato na jade, tinutubog muna doon ang alahas bago ikinakabit ang jade. Yung iba naman kasi dinidikit na lang, kasi mayroong iba na yung alahas nila, yung sitting ng alahas nila ay nakadikit na lang doon yung jade. Pwede din siya mga boss. Pero kung talagang linalagyan na ng unyas mga boss, yung tinatawag namin na unyas, yung nakayakap talaga yung gold doon sa mismong jade, yan po yung hindi po pwede mga boss na ilulublob sa white gold or sa solusyon na white gold na tinatawag namin na rhodium, kasi po masisira. Kaya ang ginagawa doon mga boss, yung mismong settings, halimbawa yung white, halimbawa yung ring or masking anong uri pa ng alahas, anong klase ng alahas, itinutubog muna yan bago ikinakabit yung jade. Kasi po masisira talaga ang jade, nawawala yung green niya, nababawasan yung green. Parang mga 30% na aalis ang kulay green. Tapos nawawala yung kinang niya, at saka nagkaroon din siya ng mga bitak-bitak at namumuti, para nagkakaroon ng kidlat-kidlat. Yun po ang nangyayari sa bato na jade kapag tinutubog sa white gold. At ang ating pangatlo mga boss ay yung bato na tinatawag na lapis lazuli. Ganon din po ang nangyayari mga boss. Yung lapis lazuli mga boss na tinatawag na lapis lazuli ay nagkakaroon din ng mga bitak-bitak na parang kidlat-kidlat mga boss. Naaalis doon, nababawasan ang kanyang kinang. Tapos nagkaroon siya ng crack-crack, kumbaga parang kidlat-kidlat na parang ugat-ugat, nagkakaroon ng bitak-bitak, tapos namumuti, kaya pumapangit talaga ang itsura. Ganon din ginagawa dyan mga boss, inaalis din niya ng bato na yan bago yan itinutubog
At ang ating pangapat mga boss ay yung pearl. Ang pearl mga boss, ganun din nangyayari, nasisira din, natatanggal din ang kanyang kinang, yung tinatawag natin na luster na aalis. At ang itsura niya nga ng pearl mga boss kapag natubog sa or nasawsaw sa rhodium, yung pagtubog sa white gold, nagbabakbak siya mga boss, nagpupulbo yung pearl. Kaya yun po ang nasisira. Yun pong iniwasan talaga sa mga gumagawa na maitubog doon sa solusyon na white gold. Pero alam naman yan mga boss ng mga gumagawa talaga sa mga nagtutubog. Pero para sa video na ito, nakakatulong ito para doon sa mga baguhan o sa gusto matuto na magtubog. Muli, nasisira ang bato sa pagtutubog ng rhodium ay ang turquoise. Pangalawa, yung ating jade. Pangatlo, ang ating lapis lazuli. At yung pangapat, ang ating pearl. So tandaan nyo mga boss, ang mga bato na yan po ang nasisira sa pagtutubog kung maitubog sa white gold. Pero kung sa yelo mga boss, walang masisira kapag itutubog sa yelo. Doon lang tayo sa white gold, doon siya nasisira. So sana mga boss, nakatulong itong aking ginawang video or paliwanag doon sa nagtanong sa akin na nasisira daw po ang bato kapag tinutubog. So yun ang aking naging sagot mga boss. Yun po ang mga alahas or mga bato na nasisira kapag tinutubog lang sa white gold. Tandaan mga boss, laging mapanuri para hindi kayo mapiki. So maraming salamat sa inyong panonood.